Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami. Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Baruch ay ang sekretary ni Propeta Jeremias. Si Jeremias ay nabuhay ng panahon bago masira ang Jerusalem at ang templo ng Diyos, at sa panahon ng pagkasira ng mga ito. Noong panahon niya, ipinagtatanggol ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem laban sa pagsasalakay ng mga kaaway ng mga Babylonians. Pero sinabi ni Jeremias na hindi nila mapipigilan ang tagumpay ng kaaway kasi ito ay parusa ng Diyos sa kanilang pagkakasala. Ganun nga ang nangyari. Bumagsak ang Jerusalem at sinira ng mga Babylonians ang templo ng Diyos. Si Jeremias at ang kanyang sekretary na si Baruch ay hindi dinala, hindi ipinatapon ng mga Babylonians sa Babylonia. Iniwan sila sa Jerusalem. Ang aklat ni Baruch ay sinulat niya sa gitna ng ruins ng kanyang bayan. Sira ang lahat. Kakaunti na lang ang mga taong naiwan. Ang karamihan ay namatay o ipinatapon ng mga kaaway sa Babylonia. Marami ang dinala ng mga kaaway sa Babylonia. Sa ganitong kalagayan, sinulat ni Baruch ang narinig nating binasa ngayon. Hindi niya sinisi ang Diyos sa mapait na kalagayan nila. Patuloy pa rin siyang naniniwala na matuwid ang Diyos kahit nasira na ang kanilang bayan, ang kanilang lungsod. Ang kabiguan at kahirapan na dumating sa kanila ay hindi dala ng kapabayaan ng Diyos o ng kanyang hindi pagtupad sa kanyang kasunduan sa Israel. Ito ay dala ng kasalanan ng mga Israelita. Mula pa noong panahon ni Moises, naging matigas na ang ulo ng mga Hudyo. Hindi nila tinupad ang batas ng Diyos. Hindi sila naging tapat sa kasunduan sa Kanya. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at ginawa ang gusto nila.
inamin niya. Nilabag namin ang mga utos ng Diyos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi nila sinunod ang mga tuntuning ibinigay sa kanila. Nagpadala ang Diyos sa mga propeta at sinuway din nila ang mga propeta. Kaya matuwid ang Diyos na sa ganitong nangyari sa kanila. Nawasak na ang kanilang lungsod at inialis sila sa lupain na ibinigay sa kanila. Ito'y dala ng kanilang kasalanan. Kapag tayo ay nakararanas ng pagkabigo o ng kahirapan, madaling sisihin ang iba. Sinisisi natin ang nagtalo sa atin. Madaya kasi. Sinisisi ang ibang mga tao. Hindi sila tapat. Sinisisi pa nga ang ating mga magulang o ang ating genes. May depekto kasi sa ating pamilya. Sinisisi pa nga ang Diyos. Unfair, O God. Unfair ka. Pero hindi natin inaamin ang ating pagkakamali. Hindi natin tinatanggap na ang nangyaring ito ay nararapat man lang sa atin dahil sa ating kasamaan. Iba ang narinig natin kay Baruk. Matuwid ang Diyos. Bayan ng Israel ang may mali. Kasama na ang kasalanan ng kanilang mga ninuno. Ang mga ito ay kanyang inako. Sana sa harap ng kabiguan o ng kahirapan, magpakumbaba tayo. Ang pag-amin ay nagdadala ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay nagdadala ng pagbabago. At kinalulugdan ng Diyos ang pusong mababa at wasak. Kinaaawaan niya ito at tinutulungan. Hindi matiis ng Diyos ang taong may mababa ang loob na nagsisisi. Mahabag po kayo sa amin, O Diyos. Alam mo ang aming kahinaan at ang aming kasamaan. Maawa ka sa amin. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.